lumalaban ng patas para mamuhay sa kabila ng kapansanan. Ganyan mismo ilarawan si Tatay Ingo ng mga nakakasaksi sa kanyang paghahanap buhay bilang sidecar vendor sa Malabon. Ngunit sadyang may masasamang loob na hindi palalampasin kahit mga kapatid nating walang kalaban-laban. September 25, 2025. Ito ang nasa pool ng CCTV sa Malabon. Natulak ko. Aga-aga ka. Tulak-tulak ng dalawang lalaki ang isang pedicab sa may Intan Street. Yun nga lang, ang pedicab na yan, hindi pala sa kanila. Hello, Go! Yung balik mo na dali. Nakaw. Huli na nang malaman ng 58 years old na si Danilo Malapitan o kilala rin bilang si Mang Ingo na wala na ang bukod tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan. Hindi mo, paano akong pinakay nun? Diba? Saan ako kukuha ng ganun? Talagang kalunos-lunos ang lagay ni Mang Danilo. Bukod kasi sa nagkakaedad na, kitang-kita rin na may kapansanan siya. Hello? Nakalimpay ko? Limang dekada ng pwesto ni Mang Ingo ang tapat ng universidad na ito sa Malabon. Kaya hindi na niya halos inaalis ang pedicab niya rito. So, gising ko sa umaga is alas 6, mega gano'n. Pagkakape ko, naliligo ako. Pagkaligo ko, lakad na ako. Lakad ko lang parang exercise. So, 8 km. Nandun na ako. Medyo nag-aalis na ako. Araw-araw, halos kalahating oras siyang naglalakad. Marating lang ang pedicab. Biskwit, chichirya, at kung ano-ano pa ang ibinibenta niya. Bata pa lang daw si Mang Ingo, natutunan na niya ang magtinda mula sa kanyang ina na isang single mother. Ang pinag-aabala ko ng magulang ko, yung pag-isinda ko ng isda. Naglalako sa mga bahay-bahay. So, nakalapo sa nanay ko dahil babae. Pagkala ng mga, yung diba? Kaya naisipan kong mag-buhay na lang, gano'n. Tumulong. Kinahiligan na rin ni Mang Ingo ang magtinda dahil kayang-kaya niya raw ito sa kabila ng iniinda niyang kapansanan. Wala akong magkaling dahil yun na siguro mahina ulo ko nila. Kaya lang nakita ko yung stocks ng magulang ko. Hindi ko na niya sana makapag-aral pa. Tumulong nga sa nanay ko. Aminado si Mang Ingo kung minsan iniisip niyang siyang dahilan kung bakit sila iniwan ng kanyang ama. Siguro na-discourage sa kalagayan ko. Nawala ng gana. Pero sabi naman daw ng kanyang ina, sa lahi ng kanyang ama galing ang kanyang kondisyon na pinaniniwala ang scoliosis. Ngunit tila matindi ang epekto nito sa kanya. Scoliosis. And then yung mga ugat ko, umuurong gano'n. Sa ibang ama ko, may ganito. Sabi niya, nakalayo ito man. Noong maganap ang COVID-19 pandemic, lubha silang sinubok na mag-ina. Bukod kasi sa napilay ang kabuhayan ni Mang Ingo, nagkaroon pa ng Alzheimer's ang kanyang ina. Naku, napakahirap. Una yung kapawang ko, di ba? Medyo uncondition. Pero kinala ko yun. Nagkaroon siya ng Alzheimer noong parang po ng pandemic. Hindi na nakayanan yung sistema ng mga lockdown. Doon sa bumigay. Sa kasamang palad, pumanaw ang ina ni Mang Ingo.
Ngayong nag-iisa na lang siya sa buhay, pinilit niyang tumutok na lamang sa pagtitinda. Ang problema, bigla na lamang itong tinangay ng masasamang loob. Mas pwede. Mabawi pa kaya ni Tatay Ingo ang kanyang sidecar? At mahuhuli ba ang mga salarin? Abangan yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Dahil sa pagiging inspirasyon ni Tatay Ingo sa kanyang komunidad, unti-unting bumuhos ang tulong para muli siyang makabangon. Siyempre, tayo dito sa Kapatid Mo ang magpapabot ng tunay na saklolo. Kaibigan po, kasi sa araw-araw ba naman na pagsasama namin dito? So, yun lang po. Kaibigan talaga ito rin namin sa kanya. Best friends forever. Ganyan raw ang turingan ni Mang Ingo at Jolie. Una nang bumilib si Jolie sa pagiging matulungin ni Mang Ingo. Kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw na siya rin ay nangangailangan. Tulong sa kanya, may pulubingan na lumapit sa kanya, binibigyan din niya eh. Oo, marami din siya tulungan dito. Kahit siya binibigyan, namimigay din. Saksi rin si Jolie kung paano tinatratong tropa ni Mang Ingo maging ang mga suki sa kanyang pedicab. Sadyang masarap daw kaibiganin si Mang Ingo. Kaya naman si Jolie na raw mismo ang nagpaka-official sidekick niya. Lalo kapag nakikita ni Jolie na pinagtitripan na si Mang Ingo. 3 taon na po akong tumutulong kay Jolie. Ayun po, nagliligpit ko ng mga niya paghahapon. Kasi sa umaga may pasok kami, siya lang mag-isa dyan na laro. Malapit lang naman. Mabait lang po siya, mabait talaga po, mabait sa lahat. Nagbagay. Naluloko nga lang niya siya ng mga ibang customer eh. Ilang bisis siya naloko dyan ng 1,500. Nung maganap ang pagnanakaw sa pedicab ni Mang Ingo, tiyempo naman daw na nag-aagahan noon si Jolie. So may tumawag sa akin po. May tumawag sa akin doon sa barak. Kumakain nga po ako noon eh. Nag-rescue agad ako pero di ko na nabutan eh. Tinikot ko na yung buong bagong baryo dyan. Makita ko lang, dito talaga. Dalawa kami. Kaya namin nabutan. Agad sila nagpa-blatter tungkol sa insidente. Malaking tulong para kay Mang Ingo na nag-ambagan mismo ang kanyang mga suki para makabangon siyang muli. Please help Tatay everyone. God bless you all guys. Donation sent. On sharing a small amount for Tatay. God bless you always po. Oh, please, sana matulungan si Tatay. Tinatawag niya ako nung gabi yun. Sabi niya kayo, ako ba kayo? Tutulungan kita. Wow, I'll be good to you, sabi ko. At syempre, narito ang aming ambag para sa tuloy-tuloy na pagbangon muli ni Tatay Ingo. Maraming salamat po. Binato, napikod po. Maligaya po ako baka nalatulungan niyo. Kaya po po, maraming salamat po sa inyo. Opo, deserve talaga niya matulungan ng ano. Kasi tapos pa nga rin siya eh. Yun sana ang dapat gayahin nila. Na kahit may kapansanan ng tao, lumalaban ng patas. Isa na makumpleto ka, nanakaw ka naman, wala pa rin silbi yan. Wala akong para po lang mabuhay ka sa sarili ko. Okay na ako ngayon. Hindi ako nakakaluwag-luwag ng konti.
makawala ng iniisip. Nag-iisa man at hikahos sa buhay si Mang Ingo. Masasabi niyang hindi siya nagkukulang sa pagmamahal ng mga tao sa paligid na nagmamalasakit sa kanya. Kaya natin ito, mga kaibigan. Lalo na kung may tumutulong mga ibang tao. Kakayanin natin para sa Diyos. Hangad natin sa kapatid mo na kasabay ng pag-ahon ni Tatay Ingo sa pagsubok, magpapatuloy din siya sa pagiging isang inspirasyon